So mga paps, ngayong araw pala, samahan nyo akong magpalit ng gulong nitong Yamaha Mio i125, okay? So papakita ko sa inyo kung paano tanggalin yung harap na gulong nitong Yamaha Mio i125 para kahit paano yung mga baguhan, mayroong reference kung paano ito tanggalin. Madali lang naman tanggalin yung mga paps, okay? So ganito, pakita ko muna sa inyo to. Ito yung ipapalit ko, yan, 7090. Yung stock na sukat ng ng gulong nito, 7090 14 yan. Pakita ko sa inyo kung ba't ko papalitan to mga paps. So ganito mga paps, bakit ako magpapalit ng gulong? Tingnan nyo to, yan. Ito 3 years na to. 3 years o 3.5 years. Yeah. So yan yung nangyari. Marami siyang mga crack yan. Dami yan. Mas brutal dito. Yan, dito sa side na to. Yan. Marami yan dito. Hindi masyado dito. Pero, dito. Napakarami yan mga paps. So, bakit ako magpapalit ng gulong? Kasi nga, delikado to. Mawawalan tayo ng control kapag nasabugan tayo ng gulong. Ito, stock na gulong to eh. So, ang ipapalit ko rito, yung tubeless. So, sa pagtatanggal nito, madali lang. Meron yan ditong 14mm, tapos sa kabilang naman side, meron nut yan na 14mm. Ang gagawin nyo lang, ganito. Kukontrahin nyo yung kabila, tapos, lulubagin yung kabila. Simpleng-simple lang mga paps. So, ganyan. Ayan. Okay, so ganyan lang. Huwag natin ito. Yan o, kanya. Ayan. Tapos, kuha kayo ng bang dito, ilagay nyo sa ilalim. Yan, angat nyo lang to. Yan, tapos, lagay nyo dyan. So, okay na, para nakaangat na siya. So, susunod natin dito, tatanggalin na natin yung pinaka-bolt niya. Okay, so, kabilang side. Pukin ko lang yung sa kabilang side. Ayan. Pukin ko lang to. Ayan na. Silahin natin. So, tanggal ko na to mga paps. Yan. Tapos, yan. Okay. So, nakakalas ko na. Tingnan nyo. Tapos, natanggal na rin itong speedometer. Yan. Balik ko na yan. So, ganoon lang kadaling magtanggal nitong, nitong gulong. So, ito, yung binili ko. Okay, shoutout sa seller. Kala ko may free sealant sa kapito. Wala pala. Pero, kahit walang free sealant sa kapito, kasi nakita ko sa review nila may mga free yung iba, pero iba wala. Pero okay lang. Kasi naman, yung sukat naman niya nasunod. 7090 14. Ito, 7090 14 din. Yan. Okay siya. Saka tubeless na rin. Tubeless. Nakalagay dyan, tubeless. Okay. Okay naman. Budget meal pero okay naman siya. So paano mga paps, dadalhin ko muna to sa vulcanizing shop. Samahan nyo ako. So mga paps, ayan, nakauwi na ako. Ngayon, ganito, yung bearing, ingatan nyo, ito, dito nakalagay yan mga paps, dito. Yan, dito, okay? Tapos, kapag ikakabit nyo na ito, ipapakabit nyo na, tignan nyo yung rotation ng, ng gulong. Okay? Sa case nito kasi ganito. Ito yung rotation niya pag ganon. Okay? Ito kasing IRC na to, pang front wheel lang. Yung iba kasing gulong, pwedeng pang front wheel, pwedeng pang rear. Pero, ang gagawin yung discard niya, titignan nyo yung rotation. Eto gaya nito, kung mapapansin nyo to, kanina, ganyan ang posisyon niya, yung rotation niya pag ganon. Kasi ganon yung takbo ng gulong, di ba? Kapag papakabit nyo yung bago yung gulong, yan, mapapansin nyo, sa akin, meron yung dito nakalagay yan, Pakita. Yan, yung rotation niya,
sa pagganon. Okay? So, kaya sa mga vulcanizing shop, tinatanong yung posisyon kung paano. Gaya kanina, hindi ko na napakita sa video, tinanong niya. So, maganda, may picture kayo, o kaya susundin nyo lang yung rotation. So, gagawin ko ngayon, ikakabit ko na to. O nga pala, ito yung itsura ng yung mga crack na sinasabi ko. Ayun o, tignan nyo. Okay, so, kaya medyo, tawag dito, natatakot ako, baka mamaya, sa biyahe ako pumutok. Kitaan nyo naman yan, ha. Lagyan ko rin ng grasa ito, mga paps. Okay na siya. So ngayon, ibabalik ko na ito, mga paps. So sa pagbabalik, reverse order lang ng pagtatanggal kanina. Ayan. Balik na natin. Tapos next natin yung dito sa may speedometer. Okay, same lang ng kanina na pag tatanggal, yun rin yung pagkakabit. Reverse order nga lang, mga paps. Yan. So ayan siya, mga paps, sumakto na. Ngayon, babalikan natin to. Sa pagbabalik, ganito. Shoot nyo lang ito dito. Yan. Alam nyo. Tapos, tatagos dapat sa kabilang side dyan. Yan. So, ayan na siya, mga paps. Tapos, dito, higpitan natin. Yan. So, ito, ang sukat nito, ito, gumamit ako ng yan, torque wrench, 40 Newton meter. Okay, so 40 Newton meter. So mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana kahit paano itong video na to, nakatulong to in case na magbabaklas kayo ng front wheel nitong Yamaha Mio i125, okay? So basta tatandaan nyo lang yung rotation, tapos yung sukat ng gulong na ipapalit nyo. So paano, mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganito basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano, mga paps, maraming salamat sa inyo.